In this video, magbabayad tayo sa SSS Wisp Plus. Gagamitin natin ang BPI Online Banking or yung BPI eGov. By the way, yung SSS Wisp Plus, ito yung parang investment or savings part ng SSS natin. Kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito na yung naging contribution ko sa SSS Wisp Plus. Pwedeng mag-volunteer payment dito. Halimbawa, employed ka, pero gusto mo, pag-retire mo, mas malaki yung pwede mong makuha. Also, para din tong Pag-ibig MP2 kung saan yung interest rate niya is tax-free. Also, pwede rin itong ma-withdraw after 5 years. Proceed tayo sa payment, pero dapat pumunta muna dito sa payment reference number, contributions, and then generate PRN. By the way, meron kasing app ang SSS. Katulad nito sa phone ko, Generate PRN tayo. However, dito kasi hindi ko makita yung checkbox na parang dapat Wisp Plus lang siya. Dito sa web version, pag kinlik ko tong Generate PRN, merong Wisp Plus dito. So, dapat talaga naka-check tong option na to. At ang membership type is employed. Dito kasi sa app, ang nakikita ko lang is yung voluntary and OFW. Kapag kasi pinili ko to, let's say voluntary or OFW nga, nakalagay dito na after you have paid this statement of account, your membership type will be automatically be changed. Ayoko mangyari yon, dapat employed pa rin. As is yung status na yon, Wisp Plus lang dapat. And since hindi ako sigurado dito sa app nila, hindi ko na lang ito gagawin via app. Instead, pwede kayong pumunta sa web version nila. That's sss.gov.ph. And then, click lang tong member login at pwede na kayong mag-sign in katulad nito. Since mas malaki yung view sa computer, proceed tayo dito. And from here nga, hindi na tayo mamimili ng premium. Instead, dapat naka-check yung Wisp Plus. Ang minimum amount na pwedeng i-contribute per month is 500. So, yan yung gagawin natin. And then, click ko na yung submit request. Click OK. At meron na tayong PRN. Ito na yung gagamitin natin pangbayad sa BPI Online Banking. Dito sa phone ko, i-open ko na yung BPI mobile app. Hindi tayo maglo-login. Instead, check out BPI shortcuts. Punta tayo sa services, hanapin ang BPI eGov. So, hindi lang SSS ang pwedeng bayaran dito. Pwede yun sa BIR, sa Pag-ibig, at marami pang iba. Search ko na yung SSS. Ito siya, nagpakita ka agad. And then, right away, ito yung kailangan i-fill up na information. Merong additional 10 pesos na convenience fee and 5 pesos na partner's fee. Kung okay lang sa inyo yon, pwede na mag-proceed. Ilagay ko rito yung amount na 500. Payer type, individual. Payment type is contribution na lang yung piliin ko rito. Individual method, PRN, and then i-paste ko na rito yung PRN. Pwede nyo nga palang i-type din manually yung PRN. Make sure lang na tama yon. This time, member's name. Ilagay na rin also yung membership type. Ang pipiliin ko is yung voluntary paying. Kapag okay na lahat, talagay na rin yung email address kung saan isasend yung payment confirmation. I-tap na tong proceed with payment. For the bank, I'll keep this BPI. And then for the name, lagay ko lang yung pangalan ko. Log into BPI na tayo. This time, log in with your username and password sa BPI. Tap submit. I-enter dito yung code na may receive sa phone. Ito yung code na yon, 103743. Enter ko lang dito. Reminder nga rin pala, for OTP, wag na wag ito ibibigay sa ibang tao, wag ipapaalam sa iba. Pag may nanghihingi, most likely scammer yung nanghihingi na yon. From here, piliin yung bank account na pagkagalingan ng pambayad. Click next. Another OTP para ma-confirm itong payment na gagawin na natin. Ito yung code, 564359. Tap pay. So, 5 pesos talaga yung naging final convenience fee. But later on, iti-check natin kung wala ba talagang additional charges doon sa BPI. Verifying PIN na. And payment successful. I-check ko dito sa contributions ko kung nag-reflect na rin ba. Ang alam natin, real time, punta tayo sa Wisp Plus. Ito na. Nag-confirm na kaagad yung payment. So, nasa 1.5 na yung total contribution. Ito yung kakapasok lang. Dito naman sa BPI account ko, login lang tayo kasi i-make sure natin na walang 10 pesos additional fee.
Yun pala siya. Yung partner merchant 505 yung binawa. So, 5 pesos na fee para dyan. And then, merong partner merchant fee dito na 10 pesos. So, overall, hindi pala 5. Instead, 15 pesos nga yung charge for BPI payments sa SSS na WizPlus. That's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorials or tungkol sa WizPlus, pwede nyo i-check itong tutorial sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!